Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa and sa lahat po ng mga baguhan po dito sa channel po natin. Welcome po and maraming salamat po sa pag-subscribe and pag-commenting po dyan sa baba. I really appreciate it, no? Kayo po ang lakas ko, kayo po ang lakas po ng channel na to and sana marinig nyo kasi naulan po, no? And anyway, patuloy po tayong mag-upload po ng lahat po ng Zodiac. Tatlo na lang po na iwan ko. And sa susunod po, magbibigay na po ako ng ibang topic po, no? Lalong-lalo na about po sa ritual pagdating po sa pera, no? Maraming salamat po sa inyo, no? As I said, no? Sa lahat po ng Capricorn, no? Ang card reading na to, ang card reading na to is Capricorn, no? And ito yung reading mula sa mga tao po na isinilang mula December 22 hanggang January 19. Uulitin ko ha, December 22 hanggang January 19. So, ang reading na to, general card reading. So, remind ko lang po sa inyo na pwede po siyang mag-resonate, pwede pong hindi. And thank you po sa update niyo kung okay po ba, no? And marami po akong mga pangalan dyan na binigay sa baba. So, i-update ko lang po yung later pagkatapos na itong trabaho po natin, no? So, hang on lang po kayo and ang susunod po nating mga card reading is magtatawas na po ako sa lahat po ng Zodiac. So, yun po ang pinaka, I think, short po yun, no? So, short videos lang po yun sa mga tao po na gustong malaman kung ano po talaga ang sakit nila. So, sa ngayon, as I said, no? Mga tao na isinilang mula noong December 22 hanggang January 19. Capricorn po, no? So, the Ram. Yung sign po nito is yung kambing, the goat, no? Or the Ram is actually Earth is also an Earth sign, no? And along with Taurus and Virgo. So, magkasama po yung Virgo, Taurus, and Capricorn. Lahat po sila is Earth sign, no? Let's see. So, ang gagawin po natin ngayon, tingnan po natin sila, no? Sa sakit, no? Gagamit po ako ng Woodland Tarot card. Susunod po yung White Rider. Sundan po natin ng tinatawag ko pong Lenormand, Black Lenormand. And then, susunod natin yung spirit kung ano po ang sasabihin po, no? So, alam kong ang iba po talaga is magre-resonate, ang iba po ay hindi, no? Marami na po ang nag-request po ng personal tarot card reading, pero so far wala pa po akong napagbigyan, no? Medyo busy po talaga, no? Okay, Capricorn, December 22 hanggang January 19. Okay. And remind ko sa inyo guys, this is a timeless reading. So wala po itong time frame. Basta i-fix ko po siya sa mga tao po na isinilang po sa between December 22 hanggang December 19. And then, this is a general card reading. No? So pwede po mag-resonate. So let's begin, no? Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng lahat, makita at saka hindi makita. By the power of the Gamaton, Shaddai, Adonai, Asher, Elohe, with the power of four names, God, Yahweh, Bauke, mahal na inang kalikasan, basbasan mo po ang aking kamay, bigyan mo ang kalinawan ng aking kaisipan, and bigyan mo, basbasan mo ang aking mga pananalita at mga kataga, naway mapupusuan ko ito ng lahat kung nanonood sa akin, at magbibigay puwang sa puso nila. Bigyan po nawa nila ng halaga ang bawat. Hello? We have 9. Okay, we have 9 cards. Here. Hindi nyo makita, ano? Okay. We have 9 cards per. Pag hindi po malinaw dito, magdagdag po ako ng another 9 card, no? Sa ngayon po, ang pinakasentro ng card mo is the stag, no? Sa tarot card, itong nasa kabila sa White Rider, ito po yung tinatawag po nating Leo, no? Kung saan, or strength, na kung saan is like, meron kang, yung bagang, kinakaya mo lang, marami kang dala-dala, pero kinakaya mo. Usually talaga is mabigat po na trabaho, no? Pero kinakaya mo lang. Alright, sa ngayon po, pinaka-conscious mind mo is like pananakit po ng likod kung sa sakit po nating titingnan. Pananakit po ng
likod, parang mabigat lagi po ang pakiramdam mo. And ito po, parang nakapin po itong abaga o mabigat po ang abaga, no? Siguro na, kung ako ang titingnan dito, para pong na-overthink po kayo, no? And then, may nakita ako, isa, dalawa, tatlong major arcana, which is supposed to be the guardian. This is what I call it, the devil, no? Pagdating po doon sa kabila. So, meron ka pong, kung ako ang titingnan mo, is may takot ka po, no? Parang nakakaramdam ka po ng takot or nininervyos ka. And ang lahat po ng, parang sa inner system mo talaga po is parang nagkikita ko parang yung hindi mo siya masyadong maigalaw, no? And ang pinaka problema nito is yung likod mo, like tinatawag ko po ditong spinal column, yung sa baba, sa lower back mo dito, no? Yun po ang masakit sa'yo. And parang tinutusok, sinasabayan po siya na parang di ka makakagalaw, no? Nandiyan na po yung mabigat po, no? Mga frozen shoulder nga, no? Try po ninyo mag-exercise kasi, no? Galaw-galaw po ninyo yung mga likod niyo, lalo po pag ganyan sa umaga. Kasi po nakapagpaano po ito ng dugo po ninyo, no? And ito po kasi kapag nangangalay ito, nasakit po yung dito niyo. Actually po yan, mataas po ang cholesterol niyo or malapot po ang dugo niyo. Kasi ito kasi is like pag daloy po dito, sumasakit po siya dito, so hindi siya magandang daloy, no? So parang kumbaga sa akin, arthritis, kaso lang nandito siya or nandito po siya sa part na to. And masakit po siya pag igagano, no? So itry po ninyo siyang igalaw-galaw, bawasan po ninyo yung pagkain po ng mga tinapay, syempre mga matataba, no? And then, well, pwede din po ito na dahil sa sobrang mong pag-iisip. Pero dito sa kasi sa sentro ng card mo, yung sinabi ko sa'yo kanina is like nahihirapan ka po about sa work or sa bahay. So kung may bahay ka po or nasa bahay ka lang po, parang nahihirapan ka, no? Yung kinakaya mo. Hindi naman talaga yung hirap ka, kundi nahihirapan ka kaso lang kinakaya mo. Pero, well, wala pong masyadong lumabas dito, but lumabas po dito more on work, no? Three of stones. So, meron ka po talagang trabaho, tapos tinitingnan mo kung ano po ang gagawin mo, mag-go ka. Kung halimbawa wala naman, you are rested or sometime po, parang hindi ka kasi makapagtrabaho sa ngayon, and then yun lang lagi mong iniisip na sana gumaling ka na po para po makapagtrabaho ka na po, no? So, i-clarify lang po natin ito, dagdagan ko na lang po siya ng another 9 cards. Okay, tabi na lang po natin ito para hindi po tayo magsasayang ng oras, okay? Capricorn, December 22 hanggang January 19. December 22 hanggang January 19. Perceive success, 10 weeks, 10 months. So, parang meron parating po sa'yo, no? Kaya lang po, maghihintay ka kasi nasa 10 weeks or 10 months, no? Sana 10 weeks po, no? Anyway, sa ngayon, well, yung sinasabi ko sa inyo kanina, sa sakit to ha, sa lower back, no? Kung ikaw lalaki, so may nakita po akong, kung sa sakit to ha, sa lahat po ng Capricorn, no? Kung ikaw lalaki, so meron ka pong problema po sa prostate, which is, parang barado po siya. Barado po ang lagusan po ng ihi nyo, no? And, kuminsan, kaya ito po ang dahilan ng pag-decline po ng lakas nyo. Kasi po parang nakikita ko talaga dito na yung lower back mo, lalo na dito sa pang-upo mo, is para po siyang nagbabaga, no? Lalo na po dito sa may, as I said, parang sa may pelvic bone, and then dito din po sa tinatawag po natin na lower, um, ano nga ni yung, pero pinakasentrong bone po natin, ano nga yung tawag niya, no? Nakalimutan ko na po, no? So, iyan po ang yung pinakasentrong bone po natin sa likod. Ito po siya, no, mula dito. Then, sa baba po nun, hanggang dito po, sa baba, sa likuran po talaga ng pang-upo nyo, parang po talaga siyang babaga. So, mararamdaman mo yan lalo pag nakahiga ka. Din, ang sakit po niya hanggang sa likod. Hanggang sa baba. I mean, hanggang dito sa paa, sa hita, no? And minsan mapapansin mo yan nangangalay po, no? And eto din po dahilan po, minsan masasabi ko na ang dahilan po nito kapag ikaw lalaki, parang tumaas po kasi ang sugar mo or sabihin po nating diabetic ka. Ngayon, sa babae naman, maninikita po akong
problema po sa mattress nyo. So kaya po ang ano po niyan, so itong sa likod sa likod, itong ditong ano po, yun po ang dahilan na para siyang nagbabaga, no. And yan, kuminsan pwedeng due po ito sa, alam niyo yung problema, yung nakaraan po, no, may nakita po akong problema dito na talaga pong, ano ba, naghiwalay ba kayo, nagkaroon ba kayo ng problema ng asawa mo, and eto'y makikita ko mayroon pong third party. And kaya po talaga pong mabigat, mas nadagdagan pa po ng problema. Kaya ka siguro nagkakaroon ng problema sa ganito ngayon dahil nga po sa yung nasasaktan ka, no? Yung bagang hindi ka masaya, so masakit po ang dibdib mo, or parang sabihin na natin po na nasaktan ka po, no, na parang you feel na traitor, no, nahirapan ka po nun mag-adjust, no. So pwede pong sabihin natin na stress ito nung nakaraan, no. Kaya ka nagkakaroon ng problem. Although sabihin po natin na yung unang spread po ng card natin is okay, parang you're going to pretend na it's not happening, and kung ano po ba talaga yung nangyari. And then sa ngayon po kasi, sa ngayon, pero actually ang problema mo po sa health is nandoon lang po siya, parang yung ano kasi, yung sabihin po natin na nasa ano lang po siya, no, nasa yung dormant lang po siya, pero nandoon po siya talaga. And sa akin po guys, maybe change of perception, maybe change of ano din, wag niyo kasing ibaon sa limot ang problema, kasi hindi po mangyayari yun, no. Mas okay pa sa akin kung ilabas mo siya, pag-usapan, and then tingnan mo kung ano ang magagandang solusyon, no, rather than trying to bury it, no, na parang ikaw lang po ang nag-iisa lang po ikaw dito sa mundo, and talaga pong mahirap pong tanggapin. Lalaki ka man o babae, alam kong may problema ka po sa health, no, sa lahat po ng Capricorn sa ngayon, no. Okay, sundan po natin ng ano, kung tingnan natin, kasi ang sa ngayon po, ang Capricorn po, parang mayroon po sila talagang iniinda sa katawan. So hindi po sila masyadong nakafocus sa pera, kasi masakit po ang nararamdaman nila, no, lalo na po sa health, no. Ako hindi ko masabing kulam ito or ano ito, ating stress ito po, no. Okay, ngayon sa bahay, magulo pa sa bahay, no. Okay, sa card na to, may nakita po akong tatlo, no. May nakita po akong dalawa po na ano, dalawang major, no, tatlong major arcana ulit, the same thing dun sa kanina. And so ibig sabihin nito is like, pwede pong sabihin po natin na ang lahat ng iniinda mo, lahat po ng nangyari sa iyo is like dinadala mo nga lang, no. And sooner or later po talaga pong magkaroon kayo ulit ng hidwaan sa family, no, or talaga pong sa pamilya nakafocus to. Parang may problema po kayong, kung lalaki, babae ka man, may problema ka po talaga sa bahay or sa pamilya, which is actually isa pa yung iniinda mo na may pera ka po, no, pero kunti lang, no, parang binabudget mo lang talaga, no. And kung nag-work ka man po talaga, is like dalawa na nga po yung trabaho mo, talagang binabalanse mo po siya, no. Paano po pagkasyahin mo yung pera? And so far, sabihin po natin, may hinihintay ka pong pera, pero so far, nauubos muna po ito paunti-unti dahil po sa dami po ng gastusin. Well, masasabi ko kasi dito na ang gastusin kasi itong mga anak mo, kasi parang kumbaga sa akin, maluho din, puro bili dito, bili doon. Isa ito sa ini-stress mo talaga. Ikaw po, super budget po ikaw, pero itong mga anak mo or something, like kung may pera ka pang pong tinago-tago, no, wala na po siya, naubos na po, no, or nabigay mo na po lahat, kasi nga po yung mga bata, no. And totoo yung sinabi ko sa kanina, no, may nakakaramdam ka po ng panghihilo, kasi masyado po malapot dugo nyo, no. May pusa po ako na, ano yun, naghihits po, lalaki, kaya po ngayaw ng ngayaw dyan, pasensya na po ninyo, ha. So, sa akin, the hangman, no, as I said, sacrifice, no, pagtitiis sa ganito, ganyan, no. Ikaw yung tao, typical na tao na parang, kumbaga sa akin, napakaano ng problema mo, guys. So, ito, sa lahat po ng mga nire-reading ko, ang pinaka-problema po talaga natin is yung financing, no. And I know na hindi ka man po talaga
kahit sabihin po natin na nagtatrabaho ka na po, parang, kaya kung minsan po talaga naghihinakit po ikaw sa pamilya, tapos dagdagan po po ng problema, no? And, well, when wala akong makikitang, may makikita man kasi akong parating po, pero wala naman po. Kung may parating ka pong pera, may nakalaan na po paggagastusan, no? So, never ending cycle of life, para lang po tayong, bagang para sa akin, para lang tayong iniikot-ikot, pagkatapos ngayon yan, ito na naman, tapos parang ano, no, parang ginawa tayong laruan na kung saan pinaikot-ikot lang. Well, sa inyo guys, no, alam kong baka naman po, kasi nga ngayon zodiac pa lang po yung nilalabas ko, parang may mga tao na talaga po na they hate me so much, no? In fact, na talaga pong halos kunin na nila yung kaluluwa ko para matigil ako sa ginagawa ko. No, I'm not. And marami po akong isisiwalat sa inyo kung bakit po tayo nagkakaganito. And mind you, Capricorn, you are very strong. Actually, this earth is belongs to you. Kasi nga po, isa ka pong earth, no? Earth sign ka po, no? Dapat ikaw po ang guardian. Dapat ikaw po ang magmamano kung ano po ang dapat mong gawin, no? So, sa akin nawala po ikaw, nakalimot ka po kung sino ka, kung ano ka, no? And dahil nga po sa problema, no? Kasi ito po ang ginagawa nila. Kapag ka kasi ang tao, pagka medyo naangat-angat na, so bibigyan nito ng pagkadami-daming problema, para mawala ka po sa sarili mo, and di ka po makafocus kung ano talaga po ang purpose mo dito sa mundo. But that is not the way I see it. Alam kong marami pong mga tao po talagang they will hate me that much, that ano, pero wala akong problema doon, laban lang po, no? Kasi sa akin is like, um, meron po, meron po kasi tayong, kumbaga sa akin na, ah, itong, itong, itong tarot card reading ko, tinatry ko lang kung ano po ba talaga ang nangyari in general consciousness ng mundo natin. So, majority po talaga sa atin, lalo na sa mga ina, sa mga kababaihan na naghihirap po sila. No? Naghihirap po tayo, no? Why? No? Bakit po ganito tayo? No? I think this Capricorn is working so hard. In fact, dalawa na nga yung trabaho eh. Hindi naman po ikaw magastos kung sa'yo ang card na to. Well, ang mga tao na nasa palibot mo, gastos po ng gastos, hindi man po sila naghihintay ng, kumbaga sa akin, di pa nga dumarating yung pera, ginagastos na, no? Now, why we are like this? We're supposed to be belong to the earth, and atin ang mundong to, ang lahat po ng mga entity na nandito, hindi po yan mga taga dito. They don't belong here, and they don't belong in your body, and they don't belong in your mind. No? So, you don't itong sakit na nararamdaman mo, it's just accumulation of your stress, no? And sa akin wala akong nakitang ginawan ka, no? Parang sa akin talaga po is like normal po talaga ang sakit po ng nararamdaman mo. Kasi nga po, alam mo ba kung bakit hindi nadalo yung dugo mo? Kasi nga po, is like kahit anong gawin mo, kahit anong turnover mo, parang dead end po talaga when it comes to money. So, ang money kasi is a symbol of abundance. No? Doon po kasi parang, hindi ko man sinasabi ng happiness natin is just to money. It's not just about money. It's just about happiness na kung saan, kumbaga sa akin, di ba, tayo, hindi naman yun na ibigay po natin yung lahat po ng luho po ng mga anak natin. Kundi, yung bagang sa akin, kahit pa paano po, nakapagbigay tayo, nakakain tayo kung anong gusto natin. It's not because you are forcing something na ganito, hanggang dito lang kasi ganyan lang, no? Guys, sa totoo lang, no, gusto kong i-share kasi sa inyo to. Kasi mula pa nung bata pa po ako, no, I can see things na differently from other people, no. I never believe po na ganito po ang ama natin, no. Ayokong maniwala, hindi po siya ang may gawa nito, no. Kasi sa akin, everything actually is complete. Meron na po tayong nununod. We are all have abundance. We all have money. Money is just only a symbol of things. It's just only like energy changing things, no. Pero sa akin kasi sa ngayon, parang tinatrap po talaga tayo sa ganito na hindi tayo makapag-isip kung ano ka, kung sino ka. Kasi if you know who you are, then everything is like smooth. No? Hindi po ako naniniwala na ang Diyos Ama natin is like, sabihin po natin na hanggang ganyan ka lang, hanggang dito lang, kasi yun lang po ang kaya mo. No, no, no. Hindi po ako naniniwala doon. Lalo na po sa mga bagong Kristiyano that they really believe that Jesus Christ is the only way, then who are you? No? So, alam ko man po na talaga pong
they will hate me, makakalikasan po ako, no? Kung hindi mo Diwendi, for example, Diwendi is just only part of our kalikasan, is mga engkanto. The same thing with money, with abundance. Hindi tayo pera lang po ang tinitingnan po natin, kundi kung ano po talaga ang nagagawa natin dito sa mundo. And they are trapped, itong katulad ng Capricorn, you are trapped, bakit sa iyo ang mundong to, no? Kami, ano lang kami dito, ha, lalo na mga Gemini, ano lang kami dito, hindi kami taga dito, no? So, wag kang patatalo sa mga tao kung nasa paikot mo. Wag kang patatalo po sa mga outside forces mo, lalo na po pagdating sa problema. Kasi problema is not actually a problem. It's just only an obstacle na kailangan mo siyang malampasan if you really have time to think of yourself, na wag mong akuin lahat po ng trabaho. Kasi nga, sabi ko nga sa iyo, is like, hindi, marami kang kasama if you want to. Marami kang ano dyan, na parang kumaga sa akin, marami kang magagawa kung isipin mo lang po na everything is okay, everything is easy. Pero alam ko kasi na hindi siya madali. As I said, no, don't bury your problem, no. Mas maganda siguro kung bigyan mo ng time. Kumbaga sa akin, harapin ba, no, pag-usapan mo, nagpretending na nandyan ka, tapos nandyan ka pa din. Parang harap mo ang sarili mo, you talk to each other kung ano ba ang problema, pag-usapan yung dalawa. I know it's impossible to do to normal people, pero sa akin nagagawa yan. Para dalawa kayong mag-isip, no, mas maganda po, no, mas maganda po talaga. Pero ikaw kasi Capricorn, right now is you don't really think there is a problem, no. Ako nakikita ko lang kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung ano mo, pero ikaw kasi parang day day to day nangyari ito sa iyo, na parang normal lang sa iyo ang ganito, pero hindi mo alam na you are already trapped, no? And may mga tao, kaya nga sabi ko mas maganda kung kahit papaano manood po kayo ng ganitong reading, so you can also see kung ano na po nangyari sa spiritually. And I mean to say spiritually, emotionally, no? Kasi sa akin ang card ko is about emotion, about your feelings, about your spirit, kung nasaan ka na po ngayon, no? So sa ngayon, yeah, the same thing, Seven of Sword, pera pa rin po. So magbibigay man po ako dito, may hinihintay ka talagang pera, kasi kaya nga lang sabi ko nga sa iyo, ano, um, okay, eto nga po, makita ko another reading to, ha. Parang nakita ko uli, no, na pero despite sa nangyari sa iyo, you still hopeful, no. May mga regrets ka, pero in the past na you are trying to be good, you're trying to be okay, you're trying to be um yang karang kinakaya mo lang talaga siya. And the first card to you is like Seven of Wands, is the same thing, no, parang ang trabaho mo, kinakaya mo, talagang kinakaya mo siya, kahit maliit lang po ang kita, no, kasi ito, magkatabi po sila, so susunod may mga waiting ka naman na po pera, no. Pero guys, no, don't be, kasi sabi ko nga sa iyo, lumabas ulit po ito, no. In a, on the first labas po ng three of heart, like parang tinutusok mo yung damdamin mo. Actually, it's like meron kang depression, o no, not depression lagi, parang nalulungkot ka dahil po doon sa negosyo mo na supposed to be hindi nagkaroon ng ano. Kung ikaw naman po nasa ibang bansa, no, iniisip mo kasi sa ngayon, kailangan mo talagang mag-continue po ng work, kasi nga po is like etong kailangan mo ng ano, kasi gusto mong mag-start po ng negosyo, and kailangan mo talaga ng pera pang kapital, no. So ngayon, pero ang ano ko guys, no, mayroon pag-asa po sa'yo. Parang may nakita ko kasi na Nine of Cups, no, na lumalabas pa rin po. Parang may minimithi ka po talaga na negosyo na sisimulan mo. And if you are reading or if you are watching this video, no, so um, pin down ko ito dito, sana po mag-comment kayo, and then kung talaga pong balak po ninyong magnegosyo, and then pag-usapan po natin kung anong klaseng negosyo ang po pwede sa inyo, and then paano mo siya mag-start. Huwag mo siyang isipin kung ano po, may capital ka po ba o wala. Then if you are, right now, you are in the job, so kasi sa akin, kahit wala pa po nangyari yun, if this thing is already in your mind, so paunti-unti po siyang mapupunta sa physical world mo. And ituturo ko po yan sa inyo, no. Hindi po ako nag ano dito
kung talagang susundin mo, alam kong very impossible na mangyari, but it will happen, no? Kasi Jesus sabi nga po ni Jesus is like, if you believe, no, if you believe, then it will be yours, no. If you ask, and it will be answered, no. Kung sa akin, if you seek, kung talagang hanapin mo, makikita mo, no. If you knock, pagbubuksan ka po, no. So sa akin, may mga kailangan talaga pong magagabay po, no, na kung saan ito ang gagawin mo, ito ang ganyan, no. So sa akin, like, mag-focus po ako dito sa YouTube para hindi po ako masyadong um, maano, kung hindi ko man talaga ma-reading po lahat ng tao na nag-request sa akin, no. I'm so sorry po kasi talaga pong dito kasi sa bahay nagka-card pa rin, nagagamot pa din po ako din. Of course, no, may pamilya din po ako. Lalo na yung mga apo ko, no. Okay, tingnan natin dito sa Lenormand, no. Okay, isusumada lang po natin yun, yung unang tarot card at saka pangalawang card reading is like parang naisip ko lang po na in the past meron kang problema, so nagkaka-accumulate ka po ng problema sa katawan, but then kinakaya mo lang, and then you are hoping na makapaggawa ka po ng bagong negosyo o makapag-umpisa ka po ng bagong negosyo, and then yeah, mayroong pag-asa kasi it's you na pagkatapos nito nag-iipon ka talaga para sa bagong hahakbangin mo. Kumbaga, you want to move forward, and if you are an employee or if you don't have a work, something nag-iisip ka po magsimula po ng bagong negosyo. It's good for you. No? Go for it, go for it. No? Okay, tingnan natin dito sa Lenormand. Lenormand, no, Diyos Ama, mahal na ina, bigyan mo ako ng linaw. Finally po, na sa mga taong isinilang sa December 22 hanggang January 19, January 19. Capricorn, dara. Okay, key, anchor. Okay, well, hold on na, inom lang po ako. Okay, dito makikita ko, no, na ano, at the center of your card is the tower. Na tower po, no. So, sa akin kasi, the tower is not really actually a hindrance, no. Kasi ang iba talaga, this is like a tower. Pero sa akin, ito yung pangarap mo, ito yung talagang binubuo mo. Like you are making a foundation, or bumubuo ka po ng pundasyon kung ano po ang gusto mong mangyari. And parang itong card na to is like mag-symbolize po talaga siya sa kung saan po sa kung saan well, okay, kung aalisin ko ang apat, no, ang apat po, which is outside your force, but parang masasabi ko dito na in the past, no, yung boyfriend mo ba yun, yung asawa mo ba yun, actually, parang nag-e-end po talaga ang relasyon nyo, or nag-e-end po ang, hindi lang po relasyon kasi hindi ko man siya nakita dito, pero ito kasing tao na to is like, ito yung nagbigay po sa iyo sana ng opportunity, nagsasabi sa iyo na eto, maging okay ka, no, parang mga pangako po na hindi po nangyari. And okay naman po kasi sa labas po is may coffin, and may coffin, may ending, so may site, no, ang site po is taking like parang ano nun, parang puputulin niya, no? So i-end po niya. And pwede pong kung ngayon kung titingnan ko dito sa loob, which is your inner talaga po, kung ano po talagang gusto mong mangyari, no? Don't believe in something na nangyari sa sa labas, no, na hindi mo ito kaya, na may mga tao na mangako siya ng ganito, ganyan, and then pero mag-e-end po ito, mawawala po ito kasi lumabas nga po yung ano, and then ikaw po mismo, you have to get it off, no. Ngayon, mag-focus ka sa sarili mo. Alam kong mataas ang pangarap mo talaga kasi ang gusto mo talaga is may maiiwan ka dito sa mundo natin, whether sa children mo or yung bagang gusto mo mag-iwan ng legacy sa mga anak mo, no. Kung mayaman ka po, talagang super, kasi ang lumabas po kasi dito is lily, no. Then ang lily kasi symbolize ko siya ng pera, sumunod po dito is bear. Kumbaga sa akin, kung ikaw ito babae, kung ikaw ito babae, what, let's say your anchor, ang anchor kasi is that's like
na anchor, no? Parang, alam mo yung ship na talaga pong kailangan ng anchor para hindi po siya anurin kung ano hindi po aalis yung or aanurin or maglalayag po yung barko ng hindi pa sa tamang oras. So, actually, anchor is stability, no? So, kahit pa hindi masyadong maganda yung kasi nga you are in the sea and para hindi po ikaw lulubog or hindi ka po basta na lang po iaanod po ng tubig. So, anchor is you need an anchor. This is an anchor. Symbolize po ito na ikaw po talaga is nag-iisip ka mga po na, yeah, kailangan ko talagang maging ganito, ganyan, and makapag-provide ka po ng something sa pamilya mo. So, you are building something in yourself po. Malaki po ito, malaking pera po to. Kung ikaw naman po is normal, is like alam kong mahirap po kasi ito kasi mag-symbolize din ito ng work, company, building something in yourself na kailangan mo talagang may iiwanan ka pagdating po ng panahon. Okay guys, I hope na um, na I hope po na naiintindihan or nagka-connect-connect po ang binabasa natin, no? Tingnan po natin kasi we're already 31 minutes, no? Okay, animal spirit, no? Bigyan mo po kami ng gabay kung ano po ang gagawin namin. Sum, sum up po yung unang card po natin. Yeah, sea turtle. Okay, babasahin ko ha. You are master of finding life's flow. Be in harmony with the rhythm and your path will unfold. Persevere and you will succeed. You have everything you need to be protected and happy. Okay, basahin ko ulit ha. Kasi ang ganda po ng meaning, no? You are master of finding life's flow. Be in harmony with the rhythm and your path will unfold. Persevere and you will succeed. You have everything you need to be protected and happy. Ang sea turtle talaga is po yan, no? Actually, napakaganda po ng sea turtle pagdating po sa pongsoy, no? Alam mo naman yung pagong. No, akala ninyo ang pagong is ang pagong is very slow po ang usad, no? Kasi po pag ang pagong is nasa water, talaga pong ang bilis-bilis niyan and it is protected by shell and the life is very long. Ang haba po talaga ng So, marami na po akong kwento na ang pagong is actually is they saving also other people's life, no? Lalo na po pagdating po sa tubig, no? Pero sa akin, also symbolize ito na kapag sa gitna po ng mga pagsubok mo, no, sa mga emotion, kasi ang water is symbol of life, symbol of emotion, no? Symbol of also of cleansing. So, pwede ka din pong maligo po sa tubig, sa dagat, no? Para kahit paano po magkaroon ka po ng energy ulit, no? So, hopefully po guys, okay kayo, no? Sana po is like, mayroon, lagi sa akin, palagi na po yan na may pag-asa, no? Lahat po ng tao, lahat po ng pagsubok, lagi po yan may pag-asa. No? Para sa akin, problem is not a problem. It's just only an obstacle na pwede mo siyang alisin, pwede mo siyang anuhin, and well, para sa akin, kung hindi mo kaya, edi iko ka dun sa kabilang daan. Find another way, and that's the very easy way to do. Okay, thank you guys, no? Maraming salamat po sa inyo, and thank you for watching po. Good day po, good day.